Kung pelikula o Netflix ito pong sinusubaybayan natin sa pagitan ni Senator Ping Lacson at Senator Alan Peter Cayetano, ano pong titulo ang ibibigay ninyo? Pwede bang ang Matikas at ang Mayumi? Matikas versus Mayumi. O kaya naman gawin po natin brutal. Ang Macho versus Bading. Baka magalit sa akin yung LGBT community. Pasensya na po kayo ha. Yun kasi ang tawag ni Ramon Tulfo dito kay Alan Peter Cayetano, bading. No? Hindi naman po yan nanggaling sa akin. Sinasabi yan ni Ramon Tulfo. Actually, dalawa nga po silang tinutukoy ni Ramon Tulfo. Yung nakakulong na din ngayon na si Senator Jinggoy Estrada, tinawag ni Ramon Tulfong bading. But anyway, eto na nga po. Patuloy po nating sinusubaybayan ang malapelikula o Netflix na tagpo sa pagitan ni Senator Lacson at Senator Cayetano. Sa huling balita na ating pong pag-uusapan, nagbigay po ng pahayag si Senator Lacson na merong di umano'y 5 senador ang inikutan itong si Lacson, no? Pabor para kay Cayetano. Ay hindi, I'm sorry, ang inikutan nitong si Cayetano sa majority senators para kumbinsihin daw ito pong si Senator Lacson to cease fire. Pero yan po ay pinabulaanan nito pong si Alan Peter Cayetano kahapon sa kanyang live stream. At sa balita nga po na ito ng ABS-CBN nakalagay po dito, Cayetano denies seeking ceasefire with Lacson. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano on Thursday disputed claims that he is asking for a ceasefire in his world war with Senator Panfilo Lacson. Hindi po nagustuhan ito ni Senator Lacson. Wala daw po talagang sinseridad itong si Alan Peter Cayetano ayon sa interview niya kani-kanina lamang. In a social media live stream, Cayetano said that he is ready to face the allegations against him. Lacson has alleged corruption in public works projects in Cayetano's Taguig City Bailiwick. Sabi po dito ni Alan Peter Cayetano, imbestigahan ang dapat imbestigahan. Wala naman nagsasuggest ng kung ano-ano. Ang salitang ceasefire hindi po nanggaling sa akin. Tinanong ako ng isang senador na habang inaayos natin lahat, wala pa namang members yung ibang committee. Habang hinihintay natin ng SONA, yung LEDAC, ano ba tingin mo, Alan? Cayetano said. Cayetano said no one was calling for a ceasefire. At bakit niya sinasabing humihingi ako ng ceasefire? So, nung nagsimula siyang magsabi ng mga aligasyon, nakikinig lang ako. Sabi niya, may ghost. Di naman niya sinabi ko saan. So, syempre, sinabi ko lang, wala. Tapos inaaraw-araw na niya ako. Tapos, totoo na nag-uusap-usap yung mga senador. At alam niya yun. At isang senador, nagsabi sa akin, actually, mahigit sa isa. Alan, hanggang saan to? Sabi ko, yung para sa bansa, kailangan lumabas yung totoo. But reasonable kami. At hindi kami papayag sa sinungaling. Hindi kami papayag na kung saan-saan dinadala. Ang gusto lang namin, patas at lumabas yung totoo, katotohanan. Lacson on Thursday declared there would be no ceasefire after exposing alleged anomalies involving infrastructure projects in Taguig City. Ito po yung particular niyang post sa X account niya. Ceasefire my put. Anong uri ng tao ang magde-declare ng gyera? Toyga ng dala at laway ang bala? Pag na-confront ng bomba, magre-request ng ceasefire, pabulong pa. I really don't mind the investigation. Ayon naman kay Cayetano. Basta patas lang. So concerned po yan ng buong Senado at ng mga kasamahan. Kaya lang nga, medyo ilang din kay Senator Lacson. And ayaw ng maraming senador na may gulo. Wow! Biglang ayaw na ng maraming senador na may gulo. Pero nung nakaraan, sila ang gulo-gulo. Lacson has turned over evidence of the allegedly anomalous infrastructure projects to the Ombudsman. No, nakaraang araw yan, mga tol. Kaya sa post niya, malicious pero delicious. Bumigay na yata
kung ano-ano pang pinagsasasabi. The public may partake of the delicious part if they watch the Blue Ribbon Committee hearings where the details of the truth behind the 5 Taguig case studies that we submitted to the Ombudsman will be exposed. Sa post po iyan ni Senator Lacson sa X account niya. We are looking at cases of plunder, malversations, violations of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dagdag pa ni Lacson. Aba, kung ito'y matutuloy, plunder, 4 na sila. Pag nagkataon, finally, mabubuo na po yung BJMP. Bureau of Jail Management and Penology, sa loob, may BJMP pa rin. Sino? Si Bong, Jinggoy, Marcoleta, at if ever, ito pong si Peter Cayetano. Ang gusto natin, unahin, lahat muna ng oposisyon, no? O sabi ni Cayetano, rather, ang gustong unahin, lahat muna ng oposisyon. So kung sasabihin, Pangulo para sa lahat, let's give him the benefit of the doubt. Hindi naman totoo yan. Si Bong Revilla nga, nakakulong na, hindi naman oposisyon. But nasa action wala sa salita, di ba? So kung iisa-isahin kaming mga oposisyon, tapos sasabihin ni Senator Lacson, kita mo hindi guilty, etc., siya lang namimili. Anyway, sa pagkahaba-haba pa rin po ng balita na yan, dito pa rin po yan babagsak sa huli. Ito pong interview, napakahalaga po nito kasi dinidetalye na dito ni Senator Lacson. Pasulyap po ito sa mangyayaring Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng di umano'y anomalies diyan po sa flood control projects sa City of Taguig. Pakinggan po natin. Ito pong naging interview kay Senator Lacson, mga tol. Para malaman natin ang ilan sa mga detalye nung sinasabi mga ghost project daw sa lungsod ng Taguig. Nakakaano yan. Sabi nga, delicious details. Gusto ko malaman yung delicious details. Malicious and delicious. Mali daw tsaka delicious. Nasa linya na natin si Senator Panfilo Lacson. Senator Ping, magandang umaga, si Joel Sueng. Good morning po. Magandang umaga Joel, magandang umaga Weng, magandang umaga sa atin lahat. Opo, Okay. yung pinakabagong nailagay po ninyo doon sa inyong X account, Ceasefire My Foot. Ano ba ang basis kung bakit nyo po ito nilagay? Kasi tinatanggi na ho ni Senator Alan Cayetano na siya daw po'y humingi ng ceasefire. Yan na nga ang tanong ko sa aking mga kasamahan. Nung nag-caucus kami last Wednesday, after ng aming session. Kasi after ng session, may caucus kami, may fellowship kami mga majority. So, na-bring up yan na merong sinabi na kung pwedeng ceasefire muna, magtrabaho na lang. Ang unang tanong ko nga may sincerity ba? Yun ang unang tanong ko na hindi rin lang masagot. So, ito na nga yung lumalabas. Nasaan yung sinceridad kung nag-offer ka ng ceasefire, pagkatapos sa unang pagkakataon, By the way, tinatanggi ni Alan Peter Cayetano, wala daw siyang sinabing ceasefire. Ito ngayon, sinasabi ni Senator Lacson, nag-offer ng ceasefire. Kanino kayo naniniwala, mga tol? Kay Mayumi o kay Malakas? Kay Mayumi o kay Makisig? Paki-comment nyo nga kung kayo'y kanino naniniwala. nakatanggi-tanggi mo. Yun na nga yung tanong ko sa kanila And I'd rather believe yung mga kasama ko sa majority than kung sino yung tumatanggi. Dahil alam mo, nagsimula ito Wednesday last week pa na after nung aming impeachment trial. Remember, wala pa kaming session noon After ng impeachment trial, inisa-isa niya, inikutan niya na yung aking ilang, hindi ko na babanggitin ng mga pangalan dahil wala akong permiso para banggitin. Pero at least 5 of my colleagues in the majority, inikutan niyang isa-isa at nakikiusap siya. Sino-sino kaya yung iniikutan na yan ni Alan Peter Cayetano? Hindi kasi sinabi dito ni Senator Ping Lacson Gentleman kasi itong si Ping Lacson at syempre merong sense of delikadesa ito. Kumbaga, kung ano man yung napag-usapan bilang lalaki, bilang makisig, bilang malakas, hindi mayumi, hindi niya idadaldal yon, Hindi niya idadaldal kung sino. Pero sana kinalaunan, malaman natin kung sino-sino yung mga senador na di umano'y kinausap nitong si Alan Peter Cayetano. Kasi pagka ganyan, nagbabatuhan ng mga akusasyon ng dalawang senador, sa totoo lang mga tol, parang lalong bumabagsak ang
ang integridad ng Senado eh. Although sa puntong ito, syempre kumakampi tayo kay Senator Lacson dahil siya'y laban sa korupsyon. Pero hanggat maaari sana wala yung mga ganyang bangayan sa mga senador, ano? Ngunit, syempre, hindi pa rin mawawala. Ikaw ba naman, questionin yung integridad mo. Pangalawa, kung meron ka naman talagang basihan na ipupunto nga dyan mamaya sa interview na yan, na hindi porket senador ka, kasamahan ka, eh hindi ka na pwedeng salingin ng kapwa mo senador. Maganda yon. Yun naman ang pinaka, kumbaga, silver lining dito, no? Hindi magandang nakikita natin ang mga senador nagbabangayan, pero sa isang punto, dahil sa mga bangayan na yan, nahahayag kung sino po yung mga merong kontrobersiyang senador. At sana hindi lamang akusasyon kung hindi humugot talaga ito sa kaukulang ebidensya na ako'y talagang excited na malaman sa hinaharap. Kapag ka ang ombudsman nagpatuloy sa pag-iimbestiga nila rito, malalaman din po natin yan kinalaunan kung aakit sa korte. At syempre, yung mangyayaring Blue Ribbon Committee hearing, ito naman ay maglalantad kung totoo o hindi sa harapan ng publiko, syempre, itong mga bintang kay Senator Cayetano. Kung pwedeng tigil na muna, parang ganon. Walang, in so many words, ceasefire. So nung na-bring up yan, noon napag-usapan, very informal ang aming pag-uusap sa kami, mga members ng majority bloc. Pero nag-intensify itong overture na ito Monday and Tuesday. Talagang, at saka nakapokus doon sa isa naming kasamahan. So Wednesday, sa caucus namin, among other topics, yan ang unang tinake up noong mismong pinagsabihan. Yan ang unang kong tanong, may sincerity ba? Makikita natin kasi, alam mo, pagka ganyan, nag-o-offer ka, magpakita ka ng, sabi ko pa nga tingnan natin, kung makapagpakita siya ng good faith, saka tayo mag-desisyon kung bibigyan ba natin ng pansin o ng puwang yung kanyang ino-offer na tigil putukan, magtrabaho na lang. Yan ang Mukhang malabong mangyari yan kasi alam naman natin ang history nitong si Alan Peter Cayetano. Walang isang salita ito, mga tol. No? Mismo ngang kapanalig niya dati sa harapan pa mismo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. 'Di ba? Nag-agree silang dalawa. Yung naging speaker din kinalauna na si Lord Alan Velasco at saka siya na term sharing. Paghahatian nila yung termino bilang speaker. Pero nung dumating na yung punto na kailangan niya nang bumaba at papalitan na siya ni Velasco, ayaw niya na pong bitawan. No? Nakialam na lamang ng direkta si Rodrigo Duterte at mukhang natakot siya Kaya hingi siya ng patawad kay Rodrigo Duterte, sabay nag-livestream na siya na daw po ay magbibitiw bilang speaker. Pero wala na siyang bilang. No? Hindi na siya suportado ng majority ng mga kongresista nung mga panahong iyon. Inulit niya ulit yan nung siya'y Senate President. No? Kinausap siya ng ating NBI Director, ni Secretary John B. Cremulya, at ginarantiyan niya na under protective custody si Senator Bato de la Rosa. Pero anong nangyari? Yung protective custody na wala. Pinatakas pa. Kaya mahirap pagkatiwalaan ng isang taong hindi marunong tumindig sa kanyang mga sinasabi. At kung hindi nga marunong tumindig, ano pang ine-expect mo sa sincerity ng tao na yon? ang kanyang mga dialogue magtrabaho na lang tayo bilang Senado. Una-una, sino ba nang gulo sa Senate? Kaya nagkaganyan-ganyan. Okay, nung isang araw kausap natin si Senator Erwin, di ba? Okay. Oo, yes. Binabanggit din niya na para bagang meron daw nagpapadala ng mga feelers na Wag na ituloy. yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon doon sa mga anomalya sa flood control. Although nagugulat daw siya sa ganong klase ng mga payag dahil sabi ng minority, gusto nilang maimbestigahan yung flood control. Oo. Pero ngayon, Ayaw na. ayaw na raw muna. Oo. Sige nga ho, ano ba ang issue tungkol po doon sa mga ghost projects sa lungsod ng Taguig? Ayan na mga tol, Dito, ilalatag na ni Senator Ping Lacson yung mga sinasabi niyang sirkumstansya o to be more specific, pruweba, evidence, na yung kanyang mga akusasyon
dito kay Alan Peter Cayetano ay talagang meron pong pinaguhugutan di umano na katotohanan. Sulyap po ito mga tol, uulitin ko lang. Sulyap sa posibleng investigasyon na gagawin ng Ombudsman at ng Blue Ribbon Committee. Ang problema sa Blue Ribbon Committee, mukhang hino-hostage ng minority ngayon, yung constitution po nito, yung pagbuo. Kasi ayaw makipag-cooperate ng minority, no? Dahil baka ganito, dahil pagka sumama sila diyan ng dire-diretso, matuloy-tuloy na yung pumasok kasi si Bella kaya nawala sa isip ko yung sinasabi ko, tuloy-tuloy na yung maaaring gawing hearing nitong Blue Ribbon. Bigyan nyo nga ho kami ng konting detalye po doon. Una-una, bigyan ko muna ng puna yung sinabi niyo tungkol yung sinabi ni Senator Erwin. Opo. Nung lambos interview siya sa Senate, ano sagot niya? Nitong tao na sinasabing nakikiusap o sino man nakikiusap na wag na munang ituloy ang Blue Ribbon Committee hearings. Tinanong siya alam mo sagot niya? Do you believe them? No. Okay. Yung pagsasabi na yun ni Alan Peter Cayetano, talagang siya'y nakikiusap pagka hindi kaharap ang publiko, no? Pero pagkaharap ang publiko, ganun. Piling palaban. Sasagutin mo ng ganun yung reporter, naniniwala ka sa kanila? Naku ng teteng na yan. Pero ngayon bumabait na, sabi nga ni Fiscal EJ na wala na yung taray nitong si Alan Peter Cayetano eh. Nasaan yung sincerity? Anyway, tuloy na tayo sa sunod na topic. Okay. Anong mga anomalya? Opo. Marami. Okay. Ano na po yung natuklasan ninyo, Senator Ping? Sa ngayon, meron kaming 5 case studies. Kasi kami, pag pinagtatrabaho ko yung staff, ihiwa-hiwalay nyo yung bawat pamamaraan ng pandarambong. Kasi may mga variations eh. Hindi naman pare-pareho yung sistema, hindi pare-pareho yung scheme. Iba-iba yan eh. So nakalima kaming case studies. Dokumentado lahat ito. Hindi ito yung chismis, hindi ito yung sabi-sabi. Meron kaming contract ID. Kompleto yun. May mga contract ID sa bawat proyekto. Meron kaming mga vouchers. Meron kaming progress billing. May mga petsa yan. Kompleto. Nako. Ang isang May kalalagyan talaga ito mga tol. Kumpletong-kumpleto daw, sabi ni Senator Lacson. sistemang ginagamit, yung photos, halimbawa, natapos ng proyekto noong 1 taon. Siyempre, para makasingil yon, may kasama mga photographs yan eh, para ipakita yung progress nung... Kada progress billing, actually, may retrato yan eh. Para sa Bulacan, kaya naisip ko, ito na ba yung template talaga ng mga district engineering offices sa buong Pilipinas? Kasi, kala namin applicable lang sa Bulacan, applicable sa ibang lugar, sa Nauhan, sa Occidental Mindoro. Pala sa Taguig, ganun din eh. So, ibig sabihin, for the longest time, ito na yung isang sinusunod na template. Parang trabahong tamad, yung litrato na ginamit nakapaningil nung 1 taon o ng nakaraang ilang buwan, gagamitin pa uli dito sa proyekto na maniningil. Ibig sabihin, Sasabihin pa nga dito ni Senator Lacson mga tol na ang mga engineer dyan sa City of Taguig walang magawa, sunod-sunurang kasi pagka hindi sumunod, tatanggalin daw, papalitan. Mapapakinggan po natin lahat yan. Kaya saan kaya hahantong itong tagpo na ito? Uulitin natin yung bumangga kay Senator Ping Lacson, mga nakulong eh. 'Di ba? Si Gloria Macapagal-Arroyo nakulong, nakakalaya nga lang. Si Rodante Marcoleta kulong ngayon. Ito kaya si Peter Cayetano, makukulong din kaya ito? Ano sa palagay ninyo mga tol? Makukulong kaya ito? Huwag kayong aalis sapagkat magdodro tayo ng 2,500 pesos mamaya after this live streaming or topic po natin. Base po doon sa listahan ng mga sumali sa ating raffle na hindi po natapos kagabi. wala sariling photographs o litrato itong bagong ginagawa. So, ghost. And makakasingil, siyempre, isa-sign off ng mga opisyales ng DPWS do sa district engineering offices na yon. So, yun ang isang pamamaraan kung paano sila nakakadaya at nakapagpalusot ng mga ghost projects. Kasi kung hindi ghost project,
bakit ka gagamit ng fake na litrato? Mhm. Kasi madaling, alam mo, nasanay na rin yung mga staff ko at ito talagang pinagpupuyatan nila each time na meron akong kami, na pinauutos sa kanila, ito, tingnan nyo ito, tingnan nyo ito. Kompleto to. Meron mga drone shots, lahat. Anyway, yung ginagawa doon sa litrato, luma, ang papalitan lang petsa. Mhm. Pero yung geotag, kasi ang DPWS, may geotagging sila eh. Okay. Kapag kinunan ng litrato, kasama yung grid coordinates, may geotag, tapos may picture. Maraming pictures ito na ginamit ng paulit-ulit. Napansin namin, doon sa mga litrato, pati yung anino ng poste pareho eh. Mhm. Pati yung tao na nandun, yung construction worker, Grabe. yun din ang suot, hindi na nagpalit ng damit sa loob ng isang taon. Boom! Pati yung ulap, babaguhin ng konti yung halimbawa, may konting shade sa baba, iitim ng konti, dadark ng konti. Pero yung ulap sa ibabaw, nakalimutan. Pareho yung arrangement ng ulap. May mga ganon. So, Nafo-photoshop. isa yon. Pangalawa, okay, double appropriations. Isang item lang, isa yung lokasyon, isa yung grid coordinates, pero dalawa yung appropriations. So, ibig sabihin, gusto na yung isa. So, sabi ko sa mga Nakakagalit pagka ganito yung mga naririnig natin, Biruin nyo, mga tol. Pera natin lahat yan. Lahat tayo, walang Pilipino ang hindi nagbabayad ng buwis. Kaso lang maraming Pilipino ang hindi nagbabayad ng tamang buwis. Yun ang katotohanan. Walang Pilipino na hindi nagbabayad ng buwis. Pero napakaraming mga Pilipino ang hindi nagbabayad ng tamang buwis. Tapos ganito yung mangyayari. Lolokohin tayo. Dapat managot ang mga taong involved dito kung itong mga akusasyon ni Senator Ping Lacson ay may katotohanan. staff ko, kung hindi nasingil yan at hindi parang baka oversight lang yan sa pagbalangka sa GAA. Dahil kung nagkadoble yung parehong description ng proyekto, pareho pati lokasyon. Tingnan lang natin, i-check natin mabuti yung records kung iyan ba nabayaran. Totoo nga, nabayaran. So, nawalan kagad ng gobyerno kung 100 million ang cost ng project na pareho, pero naging 200 million dahil tigwa 100 million, nadaya ang gobyerno ng 100 million. Grabe, no? Tapos paghahati-hatian ng mga siraulong tao na balasubas kung tawagin ng ating Pangulo. Alan Peter Cayetano, manalangin kang hindi totoo ito. Pero paano ka manalalangin kung alam mo naman sa sarili ang sagot mo dito? Di ba? Yung mga tagahanga niya, I should say na manalangin. Panalangin yung hindi totoo ito sapagkat pag totoo ito, makukulong yung hinahangaan yung si Alan Peter Cayetano. Senator, Pangatlo, Go ahead, sir. yeah, sige. Go ahead, sir. Yung pangatlo po. Yeah, pangatlo, ito naman yung linear meters, yung span. Kasi pagka, halimbawa, sabihin ko na, Taguig River. So maraming spans yan phase 1, phase 2, phase 3, and so forth. Ang daya naman, nagawa na yung isang span, pag susunod na span, i-overlap yung, sabihin natin, 10 linear meters. Halimbawa, Oy, Okay. Senator Ping? nawala Hello, si sir? Senator Lacson. Nawala. Ha? Putol. O dito sa interview na ito, Senator Lacson, Pakibalik. napuputol kayo. Sige po. hindi pa, Napuputol kayo, pero sana yung pagpupatuloy ninyo diyan kay Alan Peter Cayetano hindi mapuputol, ha. Tuloy-tuloy niyo lang po 'yan. Kaya nga nabubuhay sa alaala ko bigla si Mike Enriquez kasi lagi niyang sinasabi, hindi namin kayo tatantanan. O, di ba? May ganong banat si Mike Enriquez sa programa niyang investigador dati. Mukhang kinakasabuhay ngayon ito ni Senator Ping Lacson sapagkat hindi niya tinatantanan itong si Alan Peter Cayetano. pwedeng Photoshop eh. Oh, Kasi sabi ko nga, pati anino ng poste hindi nagbago eh. pare-pareho. Oo. Pero talaga pareho. Ang nag-iba lang petsa. Petsa. Iba yung gagawin na remedyo. Siguro, pinotoshop yung date kasi may date yan eh. Correct. Opo. Inulit, hindi ba lang yung petsa. Pero yun pa rin na parehong litratong ginamit. Yung pangatlong sinasabi ko, halimbawang Taguig River, mahaba yan. So hindi naman pwedeng isang proyekto yung buong haba o yung buong haba ng Taguig River. So ibig sabihin, i-span yan, phase 1, phase 2. Yes. Ang gagawin, yung halimbawa lang to, 100 meters yung linear meters, yung haba ng isang gagawing slope protection. Okay. So, i-overlap yung 10 meters. Ibig sabihin, nakasingil na siya doon sa span na yon. So, yung susunod na phase o susunod na span, i-overlap yung, sabihin nating 10 meters. Ang cost ng isang linear meter sa slope protection, nasa mga 481,000. Pag tumipid ka at in-overlap mo yung, kasi tapos na yun eh, nagawa na yun eh. Yung buong 100 meters. So, ang gagawin na lang sa susunod, sa halip na 100 meters, magiging 90 meters kasi in-overlap mo doon sa nauna na. Tapos na yun. So, kung 481,000 pesos ang isang linear meter, so nawala na yung gobyerno ng 4 million pesos kagad.
Di ba? Opo. Dahil, can you follow? Yes, yes, sir. Oo. Opo. Di ba? In-overlap mo eh. Opo. Na-repeat mo yun eh. Eh kung nakailang ulit yung ganun, o di, abot ka ng tens of millions or even hundreds of millions. O millions of pesos. So, ganun ang mga eskema. Oo. So, tinanong niya yung ilang contractor, marami. No? Ilan Magme-mention ako na iba. Opo. Merong Tuchar, merong DAL, DIHL, meron siyang St. Timothy, meron siyang St. Gerard, mga diskaya ito. Meron May mga Diskaya-owned contracting company, ano? Talaga nga naman, oh. Kaya siguro ganun na lamang ang pagtatanggol nila sa mag-asawang Diskaya dati. merong Top Notch, merong Core Check. Yan yung maraming contractors na involved dito. Kasi nag-evolve ito eh. Nabilang na dyan, yung mga binanggit ninyo, Senator, maliban doon sa St. Gerard, tsaka sa Timothy, Timothy. pati yung Top Notch. Ay, yan ba kasama doon sa mga binanggit? Maisingit ko lang ito mga tol, kaugnay ng nangyari kay Mima Alicia. Meron na pong update ang ating otoridad. At sa balita po ng ABS-CBN News, ito po yung sinasabi. Mag-partner na negosyante ang itinuturong mga mastermind sa pagpaslang sa vlogger na si Mima Alicia Lipata, ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Sabi ni Nartates, lumalabas sa investigasyon na 8 milyong utang at personal na alitan sa pagitan ng biktima at mga suspek ang posibleng motibo sa krimen. Ang susunod nyo na lamang dapat malaman dito, sino ang may utang? Si Mima Alicia ba o yung negosyante? Ayokong manggaling sa akin ang mga sagot na yan. Hintayin nating sabihin ng mga malapit kay Mima Alicia o ang ating otoridad. Pero I believe baka sinabi na ito ni Mike Cervera, no? Balik po tayo sa interview kay Senator Ping Lacson. Si Presidente... Yung 15. Oo, nung... Yung iba hindi. hindi. Pero Oo. yan lang yung mga nabanggit kay Presidente noon. Yung St. Gerard, St. Timothy, Top Notch. Oh, yan. May Nasuman mga nyo, bago. nasuman nyo na kung magkano ang involved na halaga ng pera ng bayan dito sa sinasabi niyong 5 case studies na mga proyektong ito? Sinusuma total pa namin kasi work in progress eh. Marami pa kami nadidiscovery eh. Pero dito sa Lima, sir, meron na kayong tansya? Malaki. Malaki yung halaga. Ang na-insert niya kasi sa 2025 pa lamang na GAA, 6.795 billion pesos. Sa kanya pa lang yan. Opo. Lahat ito na Google, Senator. Sa aming pagsusuri do sa mga dokumento, out of the 70 yung mga major projects, 68 na yung na-implementa. So dalawa na lang yung hindi na-implement o hindi na-implement. Pero continuing appropriation naman ng ating budget, good for 2 years eh. So hindi natin alam, hindi pa namin nasusundan kung yung remaining 2 out of the 6.7 na-implementan na rin. So ang nakita namin sa record, binabalidate pa rin namin ito sa DPWH. Ang naiwan na lamang, nasa mga 70 to 75 million out of the 6.795 billion. May kasabot din po ba sa DPWH? Meron. Anong level, sir? Meron din kaming, Hindi pwedeng hindi mawala ng kasabot yan, mga tol. Hindi magagawa ng kung sino mang local government official nor mambabatas ang mga ganyang modus operandi na pagnanakaw sa ating pondo ng bayan kung wala po yung mga kasabwat sa mismong ahensya na nagpapatupad po nito. kasama yun sa, nung tinurn over namin sa Office of the Ombudsman, kumpleto na yung halos eh. Kasi parang tulong namin ito na kaysa magtagal pa yung kanilang fact-finding investigation. Nung makita nga, Oy, Nung makita, sir, 2 beses nang napuputol si Senator Lacson, kaya ipapaalala at natin. napuputol si Senator. Sana Oo. wag mapuputol. Sorry, sir, ha? hindi ko na nga rin alam eh. Wag mapuputol yung investigasyon mo kay Alan Peter Cayetano, Senator Lacson, ha? Kung ba't napuputol tayo? Anyway, Opo. yun, ganun. Doon pa sinabi niyong may kasabot sa DPWH, anong level ng posisyon niyo, Senator? Kasi sabi ko nga kay Joel, si Secretary Vin pumasok yan na 2025. So dapat, kung merong ganitong katiwalian, dapat alam nito ni Secretary na imbestigahan niya ito. Kausap ko lang kanina si Secretary Vince Opo. Titon. Sabi niya, lahat ng kooperasyon makukuha ko sa DPWH. Kung ano man ang pangailangan, katunayan, nag-collect na sila eh. Dahil nga narinig niyo aking mga pinapahayag, yung aking mga findings. Pati yung pag sinabi ko din sa Ombudsman, nagpahayag siya ng full cooperation. At may mga discoveries din sila eh. Kaya idadagdag namin yun doon sa aming mga findings. Sabi niya, Sen, sinusundan namin sa DPWH yung inyong ginagawa sa Taguig. Hello? Yes, sir. Opo. Yeah. Oo. Anyway, Okay. sa DPWH, level ito ng District Engineering Office. Kasi alam nyo, ang kalakaran sa Taguig,
virtually controlled ng isang tao. Oh. Wala makakagalaw doon nang hindi alam ni Senator Alan Cayetano. Naku, direktang akusasyon na yan, ha? Oh, narinig ninyo mga tol, wala raw makakagalaw sa Taguig kung walang direktang approval nitong si Alan Peter Cayetano. Ano ba ang mangyayari pagka hindi nila o isinawalang bahala nila yung kagustuhan ni Alan Peter Cayetano? Pakinggan natin patuloy si Senator Lacson. Yan ang kalakaran. Kasi pag hindi sumunod yung district engineer, pinapalitan. At saka pinapanakot niya. At nangyayari talaga. Kaya Pag hindi sumunod kay Alan Peter Cayetano, pinapalitan. district engineer, parang tau-tauhan, sabihin na natin. Okay. Okay. So far, umabot, alam mo, identified na namin yung mga dinadaanan ng pera papunta sa kanya. Hindi ko lang muna bibigyan ng detalye. Bahala na yung ombudsman na magpursunod. Pero Yari si Cayetano dito, mga tolo. Identified na yung mga dinadaanan papunta sa kanya. Naku po! Parang ang hirap mo ng lusutan ito, Alan Peter Cayetano. Kaya ngayon, ginagaslight mo ang publiko na sabi mo, okay lang imbestigahan basta walang patayan. Hindi ka naman papapatay. Hindi ugali ng administrasyong ito magpapatay. naandun na rin. May affidavit kami pindalang isa. May susunod pa mga affidavits na ipapadala namin. Ano po yung ibig sabihin ng dinaanan ng pera papunta sa kanya? Yung flow. Oo. Kasi yung buong ecosystem, Oo. diyan sa Taguig, nabuo na namin yun eh. Sa tulong na rin ng mga tetestigo. Kaya sinasabi niya, walang flood control. Ito yung banat ni Alan Peter Cayetano no? Ginagaslight na yung publiko Sabi niya kahapon at ngayon dito sa balita ng DWAR Abante Radio. Aminado si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi madali para sa kanya ang kinakaharap niyang sitwasyon. Ngayon subalit nakahanda umano siya kung ano man ang mangyayari, kasuhan man siya at ipakulong. Kung ako'y kasuhan nila o ikulong, sana naman wala pong patayan. Hindi ko naman ipapapatay, Alan Peter Cayetano. Anomaly, walang ghost, bahala siya. Yun ang kanya kiniklaim. Pero yung records, yung documents, say otherwise. Kasi Okay. yung testimonya ng aming mga nakausap, iba ang sinasabi. Kaliwa sa kanyang denial. Senator, ang tanong ng ilang mga observers dito sa latest development na ito, bakit ngayon lang nasilip ito ninyo? Kasi ang dating, kundi daw Isingit lang natin tong komento ni Evelyn Pasioles. Babasahin ko lamang yung kanyang komento tungkol kay Mima Alicia. Sabi niya, ang pagkamatay ni Mima Alicia at tanim boyfriend po yan. Pinaligawan at pinaibig ng grupo sa isang bakla na nagpanggap na tunay na lalaki. Kasabwat si BF obviously dahil pinatay yan binasa ko lamang. Ewan ko kung totoo po yan. po kayo kinante, di daw po kayo kinalaban ni Senator Alan, hindi nyo ilalabas daw po ito, Senator. Totoo rin yun. Okay, Kasi paki-explain inatap na niya ang aking integridad, na-prioritize ko ngayong Taguig. Pero all the time, nandun sa files namin yan eh. Kasi marami kami Napaprioritize ka tuloy. Aatakihin mo yung integridad ng tao na sa paniniwala niya wala siyang ginagawang mali. Kaya mahirap yung magsasabi na, oy ikaw, magnanakaw ka, tapos ikaw pala yung magnanakaw, tapos ka doon. Kaya nga si Pangulong Bongbong Marcos mga tol, talagang naniniwala akong walang kasalanan yan, walang ginawa yang mali. Dahil kung si Pangulo ay meron pong dumi, nabulgar na yan sa dinami-dami ng mga pinakulong ni Pangulo. Di ba? Ang dami nang naipakulong ng administrasyong ito ngayon. O kung may dumi si Pangulong Bongbong Marcos, malamang nilantad na nila yon. Yung mga nilalantid nila, puro gawa-gawa lang. Hindi nga man lang kahit yung sa level pa lamang ng endorsement sa impeachment, hindi na kagad tinanggap ng mismong kakampi nilang kongresista. Di ba? Natatandaan ninyo, sumugod si Congressman Alvarez, Duterte supporter congressman yon. Pero nagalit siya. Kasi dinamay siya bigla sa maleta, binulgar niya tuloy na ang nakikita niyang motibo ay dahil tinanggihan niya yung impeachment na inihahain ni Mike Defensor laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin ni Congressman Alvarez, walang basihan eh. Biruin mo, ipapa-endorse mo, hindi mo pa nga nababasa yung i-endorse mo. Anong uri ng mga tao yung mga ganyan? Kaya sa mga nagbabato ng dumi dyan, bago kayo magbata ng dumi,
magbato ng dumi, siguraduhin ninyong wala kayong dumi sa inyong mga sarili. Otherwise, matutulad kayo dito kay Alan Peter Cayetano. Kung ang files nung nagsimula yung flood control anomalies, nag-ipon na kami. Kaya lang, na-overwhelm kami ng Bulacan, na-overwhelm kami ng Occidental Mindoro, yung Pampanga, kung ano-ano mga issues. So hindi namin masyadong naharap, pero naandyan yan all the time. Naandyan yan yung mga dokumento. Bakit hindi nyo Kasi hindi mo kinante? naman- Bakit hindi nyo hindi mo naman kinante, pwede- Senador? Kasi ang impression, kapwa kasi senador eh. Kaya hindi Yun ang, pinakita. yun ang narrative nila. Opo. Kung kapwa senador, bakit may nakakulong kaming mga kapwa senador? Na si Senator Bong Revilla, kaibigan ko yan. Kasama ko pa sa kampanya yan noong 2025. Kaya wag niyan sabihin na namimili o kaya dahil kapwa senador hindi imbisigahan. Diyan nga kami nagkaroon ng konting tapuhan sa mga kasamahan ko kasi tuloy-tuloy ako noon sa pag-imbestiga. Kaya lang, alam yung narrative, ginulo nila, pinasukan ng mga maleta kung sino-sino at tapos pati ako parang kinakantido sa maleta. Wala namang kinalaman doon. So, dito ba So ito yung narrative nung mga nagkikriticize na walang ginawa kundi mag-Facebook. Dito ba, Senator, sa Taguig Pero issue? hindi ako namimili. Tama yun, na-accelerate kasi prioritize ko kasi inatap mo yung integrity ko eh. Ano, inaamin ni Senator Lacson. Tama. Ha? Pinupuntirya talaga siya ni Senator Lacson ngayon. Pinaprioritize siya. Ibig sabihin ng salitang pinaprioritize, inuuna ka lang. Meron din silang ibang inaasikaso. At aabangan din natin yun sa mga susunod na panahon. Ikaw kasi, Alan Peter Cayetano, babanatan mo lang si Senator Lacson sa ganung uri pa ng pagbanat. O, tingnan mo, ang banat ni Senator Rodante Marcoleta dati kay Senator Lacson, hindi tungkol sa kanyang integridad. Kaya, ang naging banat lang din ni Senator Lacson kay Marcoleta ay puro pang-aasar lang din. Di ba? Asaran lang sila ng asaran ng dalawa. Walang mga halong akusasyon ng korupsyon. Kinalaunan na lamang nung pumutok na yung issue sa donasyon, saka na lamang nagsalita doon si Senator Lacson. Ikaw, inumpisahan mo si Senator Lacson tungkol sa kanyang integridad, parang pinararating mo sa mga manonood mo na merong illegal na ginagawa itong tao, nagalit tuloy yung tao sa iyo. Mukhang wala namang ginagawang illegal si Senator Lacson, ikaw mukhang meron. O, sino ngayon ang parang nababahag ang buntot? I-insinuate ka, nagdoble yung aking salin. Wala ako sa gobyerno noon at saka hindi nagdoble, nag-quadruple na eh. Masama pang kumita ng pera na wala ka sa gobyerno na legitimate naman at pinagbayad ko ng buwes. Doon ako nasaktan sa sinabi niya kasi unprovoked yun eh. Ang kausap niya doon, si Senator Erwin. Bakit mo kayo idudugtong? Ngayon, may pahayag siya na hindi raw niya naman sinasabi na meron akong katiwalian. Ba't hindi mo sinabi yan noon? Nung sinabi mo na nagdoble yung aking salin. Senator, Kasi dito sa... nagdoble from 2025, nagdoble tayo from 2022 nang umalis ako. Tapos, nang pagbalik ko, siyempre magpapaluloy ako ng salin. Talagang nag-increase talaga. Sabi ko, tinuri ko pa nga siya eh. Mali ang research mo eh. So, yun ang background. So, hindi ito parang sinisingle out na tulad na sinasabi niya. Kundi, pinrioritize ko, napansin kita. At marami naman talaga. Nagulat din kami sa dami ng anomalya sa Taguig. Pagkalit-lit na syudad. Pero, grabe ang pondong pumapasok dyan. Yung natuklasan nga namin from 2020 hanggang 2025, 14.4 billion. Kung yung isang empleyado mo sa City Hall, nakapagpatalo, lifetime ito na losses Opo, magkano? 510 million pesos. Grabe. Wow. Ordinaryong official din sa Taguig City. Opo. No? Record din ito Talaga. na 500, sabihin na nating Ang dami talagang sinisira ng kasino, mga tol, ano? Grabe. Ay, nako. Walang hiya to mga ganitong uri ng tao. No? Pondo ng bayan. Tapos, nanakawin lang nila ng ganun-ganun. Anyway, napakinggan na po natin ang mga akusasyon at pagtanggi nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya dadako po tayo dito sa Rapol. Ano yung kasabihan? Brace yourselves. Tayo po ay magrarapol na, mga tol. Oh, syempre, ang mananalo dito, dalawang katao, tig 500 pesos. No? Hindi nyo kinakailangan present kayo ngayon. Ipopost ko kung sino yung dalawang mananalo kasi kahapon di natin natapos. Kagabi, kinakailangan present kayo. Yun yung rules eh. Since hindi natin natapos, yung mga natitirang pangalan dito, 885 pa, may chance kayong manalo kahit hindi kayo nanood. Pwede kayong manalo. No? Tingnan nyo na lamang yung posting natin kung wala kayo dito.
Tapos, mag-message po kayo sa Top 1 Merch para sa inyong claim ng prize. At after ng ating pagbibigay ng premyo, meron kasing nakaligtaan pala ako ng isa kagabi. Kaya ang total na po natin is 51. No, 2 kanina, tapos yung isang nakaligtaan ko, 9 na lamang po mga tol ang ibibigay natin. Nakapost naman yan sa ating FB profile. Bilangin niyo yung mga resibo doon. Okay, 9 na lamang. 2 ngayon. Agawin na natin 3. 3 na ngayon. 3 na ngayon para sa susunod 2. Okay? Raffle! Congratulations sa mananalo in advance. Kasali na lahat ng mga nagpalista pero yung mga sasali pa lamang, hindi po kayo kasali. Ha? Sumali po kayo sa August 31. Magpaparapol ako sa August 31. Ito na. Yan. Ryan Arsiete Basas. Ryan Arsiete Basas. Oh. Ryan Arsiete Basas. Mag-comment po, mag-message po kayo sa Top 1 Merch Facebook page ko. Okay? Next. Yan. Sino kaya ito? Roberto Prago. Roberto Prago. And last winner, shuffle natin. Last winner, 500 pesos each. Ito na. Yan. Geraldine Esteliore. Geraldine Esteliore. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Mag-message po kayo dito po sa Top 1 Merch Facebook page, no? At isend nyo po yung screenshot na yan na kayo po yung nanalo para ma-verify po natin. At the same time, ibigay nyo na rin yung GCash number at GCash name nyo. Dito po kayo mag-message sa Top 1 Merch. Hanggang dito na lamang. Lagi po natin tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.